Hindi lang isa kundi 20 beses umanong nanalo sa loob lang ng isang buwan ang isang mananaya ng loto ayon po sa isang senador. Pagsiwalat ni Senate Committee on Games and Amusement Chair Raffy Tulfo sa panayam ng Super Radio DZBB, bukod pa yan sa mananayang 10 beses naman nanalo sa loob din ng isang buwan. Hindi pa malinaw kung anong laro sa loto ang tinutukoy. Kung sa malakihang jackpot ba o yung mga larong mas konti ang digit na tatayaan at mas maliit ang premyo. Ayon kay Tulfo, mula sa mismong listahang isinumite ng PCSO ang impormasyon. Bagamat posible anyang may magkapangalan, nakakapagtaka ang paulit-ulit na pagkapanalo nito ng parehong premyo. Kine-question din ni Tulfo ang tila wala umanong mintis na panalo tuwing nagbobola kumpara noong wala pang iloto na inaabot ng ilang buwan bago may manalo. Sa hiwalay na panayam, sinabi ni PCSO General Manager Mel Robles na wala siyang alam sa mga isiniwalat ni Tulfo dahil hindi niya tinitignan ang listahan ng mga nananalo. Pero pwede naman daw itong paimbestigahan. Nauna nang pinabulaanan ni Robles ang mga alegasyon sa loto at binigyang diin na hindi kayang mamanipula ang resulta nito. Yung PCSO nagbigay ho sa akin ng listahan na siguro 1,000 pages yun, medyo nakakataas ng kilay. Meron doon na isang tao nanalo ng 20 times in 1 month. Meron doon 10 times in 1 month. Maybe siguro baka magkapangalan pero still, pareho-pareho yung premyo ang pinanalunan. Sa totoo, I wouldn't know. Hindi ko amin ho tinitignan. Ako personally, hindi ko ho tinitignan yun. Pero I'll check. I'll look into that kung meron kong gano'n. Pwede na maimbestigahan yan. Hindi naman yan mahirap imbestigahan eh. Ipinagpaliban muna ng Commission on Appointments ang promotion ng isang general ng AFP dahil sa lumutang na aligasyon ng umano'y pang-aabuso at hindi pagsusustento sa kanyang mag-iina. Wala rin daw aksyon ang AFP sa ilang beses na nilang sumbong. Nakatutok si Mav Gonzalez. Seryoso ang alegasyong ibinato kay Brigadier General Ranulfo Sevilla, Deputy Commander ng AFP Special Operations Command na nominado para sa promotion sa AFP. Humarap sa Committee on National Defense ng Commission on Appointments ang asawa ni Sevilla para isumbong ang umano'y pananakit ng general sa kanilang mag-iina at hindi pagbibigay ng sustento sa mga anak kahit may court order umano para rito. Matagal na kami nagtitiis ng mga anak ko. Sustento, 2,000 pesos. From an AFP officer. No amount of money will make me back down. We deserve to be vindicated. Dagdag ng misis ni Sevilla, patuloy raw silang hinaharas ng asawang general kaya nagtatago sila ngayon. Sinasaktan daw siya ng mister, kaya humingi siya ng protection order sa korte. Alegasyong sinusuga ng kanilang anak. Paglabas ko ng room, nakita kong sinasaktan niya yung nanay ko. Nakita kong sinishake niya, sinisigawan niya. Nakita ko pa siyang sinampal niya. Tapos umalis na siya bigla. I know that wasn't the first time he has done that to my mother. Pati raw silang mga bata, sinasaktan ng tatay nila. Nakikita ko pong sinasaktan niya yung kuya ko. Pero ka never naman nasaktan. Sinaktan niya din po kami ng little brother ko dati. Ilang beses na po. Paano? Hinampas niya po kami ng little brother ko dati ng sinturon. Ilang beses na raw humingi ng tulong ang misis ni Sevilla sa pamunuan ng AFP, pero binaliwala lang daw ang mga sumbong niya. Above the law po ba ang AFP? Kahit may court order, hindi pwedeng ipatupad dahil sa loob yun ng kampo? Yan ba ang pinagmamalaki ng AFP? Na hinahayaan nila na nakatira ang kabit sa loob ng kampo, sa loob ng sarili naming bahay? Dahil sa mga reklamo ng mag-iina, ipinagpaliban ng komite ang confirmation ng promotion ni Sevilla bilang Brigadier General para mapag-aralan ng issue. Sabi ni Senate President Mig Zubiri, may mga ibang promotion at confirmation ng mga opisyal na hindi raw pinalulusot ang Commission on Appointment dahil sa iba't ibang reklamo gaya ng concubinage at sexual harassment. Hindi sapat yung performance record nyo
bilang kawani ng gobyerno. Kailangan of good moral character. Kasi mabubusisian na lahat eh. At we feel that if you want to be in government, particularly in appointed positions like that, they should be of good moral character. Tumangging magbigay ng pahayag si Brigadier General Sevilla. Hinihingan din namin ng pahayag ang pamunuan ng AFP. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mainit ang labanan sa kampyonato ng NCAA Season 99 Football Tournament kung saan nanaig ang husay at dedikasyon ng San Beda Red Booters kontra Benil Blazers. Tinutukan yan ni Darlene Kai. Tagumpay ang San Beda Red Booters na depensahan ang kanilang korona sa championship game kanina kontra Benil Blazers sa NCAA Season 99 Football Tournament sa Rizal Memorial Stadium. Mainit ang naging laban. Kada subok ng magkabilang team na makagol, nahaharang. Pero sa huling minuto ng laro, nakagol si Amir Aninggalan ng San Beda Red Booters. Yung togetherness, sinabi ng coach namin, is dapat sa isang team is sabay-sabay magdepensa, sabay-sabay umatake, sabay-sabay lahat. Sila talaga yun eh. Ginusto nila eh. Sobrang late na, pero they refuse to give up. Yun yung spirit na pinakagusto ko sa mga players na to. Hindi man daw inaasahan ng Benil Blazers ang resulta, proud pa rin sila sa pinakitang gilas ng kanilang players. No words to describe the defeat. But one thing, I wanted to congratulate the San Bedan for winning. No? But I think also the boys, my boys deserve the match also. Unfortunately, last minute breakdown. Nagbabalik ang football sa NCAA matapos matigil ng 4 na taon dahil sa pandemya. Yung mga players mas gigil kasi ngayon lang sila nakapaglao. And then that's why we have to start somewhere. Binabalik natin kahit hindi lahat ng schools nag-participate. 4 pa lang ang teams ngayong season 99. Kaya patuloy daw sila sa paghikayat sa mga schools na sumali sa football tournament para sa centennial season ng NCAA sa susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Good news po sa sports. Pasok na rin sa 2024 Paris Olympics ang mga Pinay boxer na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mula sa 4, 6 na ang pambato ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Nadagdag matapos manalo sa kani-kanilang laban sina Nesty Petesio at Ira Villegas sa semis at quarterfinals ng World Boxing Qualification Tournament na ginaganap sa Busto Arsizio sa Italy. Tinalo ni Petesio via split decision si Estra Yildiz ng Turkey. Ngayon, one step closer na siya sa target niyang Olympic gold medal matapos makasilver sa una niyang Olympic match noong 2020 sa Tokyo. Pinaghandaan niya talaga yun, tiis niya sa kanyang timbang, kung anong sinasabi ng kanilang nutritionist, talagang niya, kontrolado sa kain niya, sir. Sabi kasi ni Nesty, walang ginto hanggat walang ginto. Si Ira Villegas naman, sasabak sa semis matapos talunin via unanimous decision ang katunggaling si Zlatislava Chukhanova ng Bulgaria. Pero tiyak na ring pasok siya sa Olympics. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Kahit mainit ang panahon sa malaking bahagi ng bansa, hindi po ibig sabihin wala na ring mga pagulan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa maraming lugar sa Northern at Central Luzon, gaya ng Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Zambales at Bataan. Posible ang malalakas na ulan kaya maging handa sa banta ng baha at landslide. Uulanin din ang ilang probinsya sa Visayas, kabilang diyan ang Aklan, Capiz, Antique, Negros Oriental, Cebu at Leyte. Paghandaan din ang maulang panahon sa Mindanao. Posible yan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region. Heavy to intense rains po ang maaaring maranasan sa ilang lugar kaya maging alerto. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa ngayon pero huwag pa rin kalimutang magdala ng payong bilang panangga sa init at posibleng thunderstorm sa hapon o gabi. Unti-unti na ulit tumihina ang hanging anihan habang patuloy na umiiral ang easterlies.
na nagdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Sa heat index forecast ng Pag-asa bukas, posibleng pinakamainit sa Rojas, Capiz na may 42 degrees Celsius. Susundan niya ng 41 degrees Celsius sa Cotabato City, Virac, Catanduanes at Pili, Camarines Sur. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City matapos umanong pagsasaksakin ang sarili niyang ina. Ang dahilan umano, hindi siya binigyan ng pera. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kulungan ng bagsak ng 39 anyos na lalaking ito matapos patayin sa saksak ang sarili niyang ina sa barangay Masambong, Quezon City. Ang dahilan, pera. Nanghingi yung anak sa nanay niya ng certain amount of money pero hindi napagbigyan. So nung patulog na sila nung araw din na yon, nakarinig tong isa sa anak nung biktima natin na humihingi ng tulong yung nanay. So nung pinuntahan ng anak sa kwarto nila, nakita niya yung nanay niya duguan at may hawak na patalim yung kapatid niya. Naisugod pa raw sa ospital ang biktima pero kalaunay binawian rin ng buhay. Based doon sa findings, sa dibdib yung mga tama ng saksak ng biktima. So yun yung naging cause kung bakit nag-expire po yung ating biktima. Nagbigay pa ng statement yung suspect na this is not the first time na nag-attempt siya na gawin sa nanay niya yun. Ayon naman sa isa sa mga kapatid ng suspect. Baka dahil na rin po sa sugal po yun, sir. Kasi wala po siyang pera. Kasi mahilig po siyang magsugal. Ayon sa pulisya, minsan na nga raw nilang hinuli ang suspect dahil sa illegal gambling noong 2017. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. Hawak na ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU ang suspect na nahaharap sa reklamong parricide. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Pagkatapos ipakontempt ng Senado, naglabas na rin ang isang komite sa Kamara ng contempt order para kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig. Kanina rin inaprubahan ng Committee on Legislative Franchises ang pagbawi sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil umano sa mga paglabag dito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tatlong ulit na raw iniimbitahan ng House Committee on Legislative Franchises si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy, para dumalo sa kanilang investigasyon tungkol sa mga umunay paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Si Kibuloy ang honorary chairman ng SMNI. Kaya nang hindi ito makadalo sa pagdinig kanina, ipinakontempt ito ng komite na nasundan ng utos sa House Sergeant at Arms na dalhin si Kibuloy sa House of Representatives. The chair in objection the motion of the Honorable Paduano to ask the Sergeant of Arms directing the Sergeant of Arms to bring Pastor Kibuloy to the House premises is hereby approved. Pero nakiusap ang isa sa mga abogado ni Kibuloy na ipagpaliban muna ito, bagay na pinalaga ng isang kongresista. May I make a final appeal, Mr. Chair, to defer the implementation of the contempt order until after I have advised my client in just a few days. We know all very well that Pastor Kibuloy at this point in time is already a flight risk. Humingi ng palugit para makaalis na si Pastor Kibuloy out of the country. Ayon sa kampo ni Kibuloy, bukod sa may lookout bulletin order na kay Kibuloy, walang balak tumakas ang pastor. Kaya pumayag din ang komite na hintayin hanggang Biyernes kung magpapakita ito sa Kamara. Gayunman, inaprubahan na ang committee report para sa pagbawi ng prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nag-ooperate ng SMNI dahil daw sa ilang paglabag. Kabilang ang pagpapalit umano ng may-ari nito nang hindi nalalaman ng Kongreso. Committee report is adopted. Isasalang pa sa plenary debate ang committee report. Kampante naman ang mga abogado ng SMNI na wala silang nilabag sa prangkisa. Kailangan daw kami na mag-secure ng prior approval of Congress in case there is a transfer of the controlling interest. But what is controlling interest is 50% plus. What was transferred is only 46%. The congressmen, the members of this
House still has the chance to take a look into our position paper. Dumating sa pagdinig si Marlon Acobo, Executive Pastor ng KOJC. Nanindigan siyang ilang taon nang walang kaugnayan sa pagpapatakbo ng SMNI si Kibuloy. Ipinaliwanag din niya ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang organisasyon. Kamakailan lang ay kinumpirma ni Duterte na nagboluntaryo siya para maging administrator ng properties ng KOJC. Former President Rodrigo Duterte, taas ang iyang eksperyensya, lawyer siya, labaw sa tanan, suod siya nga higala sa Kingdom Ministry. Si PRD, taas yung kanyang experience, abogado po siya, then malapit na kaibigan siya sa ministry. Nauna ng pinakontempt ng komite sa Senado si Kibuloy, pero imbis na maglabas ng warrant of arrest, humingi sa Senate President Juan Miguel Zubiri ng show cause order mula kay Senadora Risa Ontiveros. Ito'y dahil daw sa naging ruling noon ng Supreme Court na nagpawalang bisa sa contempt order ng Senado sa mga opisyal ng family dahil daw sa grave abuse of discretion. I don't want to be in violation of the Supreme Court ruling on the family issue. Sa kanyang pagharap sa ilang vlogger kamakailan, itinanggi ni Kibuloy ang mga alegasyon ng rape at iba pang pag-aabuso ng mga dating miyembro ng KOJC na humarap sa Senado. Sa isang video statement naman, ipinagtanggol ni Vice President Sara Duterte si Kibuloy at ang SMNI. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Patuloy naman ang isinasagawang pagtitipon ng mga taga-suporta ni Kibuloy sa liwasang Bonifacio. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, naglabas na po ng show cause order ang Senado para kay Pastor Apollo Kibuloy. Binigyan siya ng 2 araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin.